Paano ba? 8 tips para mag-glow up ang isang babae. Kung gusto mong gumanda at maging mas attractive, panoorin ang video na ito. Tip number 1. Magpakain sa sarili. Hindi sapat ang pagiging malinis lamang ng katawan upang magkaroon ng magandang kalusugan at kagandahan. Mahalagang alagaan ang sariling katawan sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-inom ng sapat na tubig at regular na pag-eehersisyo upang mapanatili ang tamang timbang at maganda ang kondisyon ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang mga sakit at magkakaroon ng sapat na enerhiya upang mapagpatuloy ang mga gawain sa araw-araw, and at the same time, yung kalusugan kasi natin nagre-reflect yan sa itsura din natin, no? So yung radiance ng ating balat, kung gaano kakinis ang ating balat, isa yan sa isang factor kung paano tayo nakikita ng ibang tao, kung nagagandahan sila sa atin. Pati na rin dito ang hubog ng ating katawan bilang mga babae. So, paano ba 'to gagawin? Kailangan i-lessen ang processed foods, damihan ang mga mabitaminang pagkain katulad ng prutas at gulay, and at the same time, alagaan ang ating sarili. Tip number 1, magpakain sa sarili. Huwag masyadong kain ng processed foods at fast food kasi maliban sa nakakatabayan, it also increases yung possibility na magkaroon tayo ng acne kapag lagi tayong kumakain ng oily at greasy foods. Tip number 2, alagaan ang balat. Kung napapansin nyo, yung mga artista, bakit ba ang ganda-ganda nila? Minsan, maski chubby naman ang artista, ang ganda pa din nila. And that's because inaalagaan nila yung balat nila. Makinis, sabi nga nila. And radiant, mamula-mula ang kanilang mga pisngi, ang kanilang labi. Ang balat kasi ay isa sa mga pangunahing bahagi ng katawan na nakakaapekto sa pagiging maganda. Kung makinis ang iyong balat, even if morena ka pa, even if maputi ka, mestiza ka, pag makinis ang balat mo, mas nagiging attractive ka. And if maraming baku-baku sa mukha mo or marami kang pimples at tigyawat, natural, even if mestisahin ka pa, nakakabawas ito sa labas na attractiveness natin sa ibang tao. Kailangan alagaan ang balat sa pamamagitan ng regular na paglilinis using a really good facial cleanser, pagpapahid ng water-based moisturizer. Bakit water-based? Kasi pag oil-based, kung medyo oily na yung face mo, baka mas dumami pa ang pimples mo. At pag-iwas sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng pimples tulad ng stress at hindi malinis na kapaligiran as well as yung puyat. Kailangan din mag-apply ng sunscreen upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunburn at maaaring makatulong din ito sa pag-iwas sa premature aging dahil sa sun exposure. Tip number 2, alagaan ang iyong balat. Tip number 3, magpahinga. Sa gitna ng maraming trabaho at responsibilidad, mahalagang magpahinga para mapanatili ang kalusugan at kagandahan ng ating katawan. Kailangan mong magpahinga ng 7 to 8 hours every night upang mapunan ang mga nawalang enerhiya at maganda ang kutis ng iyong balat. In fact, kapag hindi ka rin natutulog ng 7 to 8 hours every night, malaki din ang tsansa na nahihirapan ka rin magbawas ng timbang kasi tumataas ang cortisol sa katawan natin, which increases yung likelihood na magsa-store tayo ng body fat. Ang sapat na tulog ay magbibigay ng lakas at kumpiyansa upang harapin ang mga hamon ng buhay at makakatulong din para gumanda ang iyong balat at para mas aliwalas ikaw tingnan, hindi laging haggard, 'di ba? Tip number 4, mag-ayos ng buhok. Ang buhok ay isa sa mga pangunahing bahagi ng pagiging maganda lalong-lalo na sa babae. Kailangan itong alagaan sa pamamagitan ng pagpapagupit, paggamit ng mga produkto tulad ng conditioner, at pag-iwas sa sobrang pag-init ng buhok para hindi ito maging brittle at maalsa. Mahalagang gamitin ang mga produkto na mayroong natural na sangkap upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga chemical sa buhok at maiwasan ang sira at pagkakalagas ng iyong buhok. So, kapag next na nagpunta ka sa salon, tanungin mo yung nasa parlor, ano ba ang babagay na gupit sa facial shape mo. And then, kung curly yung hair mo,
Hindi naman necessarily na ibig sabihin kailangan mong laging ipaunat ito kasi baka masira naman yung buhok mo. I-embrace mo na lang ang natural curls mo and then use products that will help it to be mas shiny and less dry. And at the same time, no, gumamit ka ng mga tips ng curly girl method. Kunyari, wag mong susuklayin using a brush kapag dry na yung hair mo kasi magbubuhol-buhol lang yung curly hair mo. So, mag-ayos ng buhok, alagaan ito. Tip number 5, make sure na malinis ang ating mga kuko bilang mga babae. Kailangan alagaan ang mga kuko upang mapanatili ang kagandahan din at kalinisan ng isang babae. Kasi napakalaking turn off kung maganda ka nga pero yung nails mo naman mahaba at saka madumi. Kailangan mong gumamit ng mga produkto tulad ng oil para sa kuko or di kaya just maggupit ka lang, gupitan mo lang siya and make sure na malinis ito at hindi madumi, walang dirt underneath your fingernails para mapanatili na mukha kang malinis at hygienic. Kailangan ring iwasan ng sobrang pagkat ng kuko upang maiwasan naman ang impeksyon at ingrown na kuko. Kaya ayusin ang kuko. Hindi naman kailangan na gagastosan mo pa ito. As long as it is neat and groomed, okay na yan. Tip number 6, magsuot ng tamang damit. Ang pagpili ng tamang damit ay mahalaga upang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at magpakita ng magandang imahe, lalong-lalo na kung ikaw ay isang babae. Kailangan mo pumili ng mga damit na pumapayag or na umaayon sa iyong hugis ng katawan at may magandang fit. So kung chubby ka, iwasan yung sobrang-sobrang sikip na mukha kang suman but also yung sobrang maluwag na mukha ka namang walang hugis. Kung kinakailangan, humingi ka ng tulong sa iyong mga kaibigan kung anong style ang babagay sa iyo or manood ka ng mga YouTube videos kung saan maididiscuss ang bagay sa body shape mo na mga damit. Iwasan din ang sobrang pangit na damit, yung tipong parang naghuhumiyaw, no? Yung kulay o di kaya is ang daming print or sobrang ikli or sobrang haba. Hindi kasi makapagbigay sa'yo ng confidence kung ang damit na sinusuot mo ay hindi rin babagay sa'yo at sa edad mo. Baka naman bata ka pa pero yung mga sinusuot mo ay panglola na. Kaya tip number 6, magsuot ng tamang damit, humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan kung kinakailangan. Tip number 7, mag-makeup ng tama. Ang makeup ay maaaring magdagdag ng kagandahan sa isang babae. Ngunit, mahalagang malaman ang tamang paraan ng pag-a-apply ng makeup upang magmukha itong natural at hindi sobrang halata. Kailangan mong pumili ng mga produkto na hiyang sa iyong balat at hindi magdadala ng mga problema tulad ng pimples at allergic reactions. So if yung balat mo is prone to pimples, always choose non-comedogenic na makeup. Tanungin mo lang sa Watsons or di kaya sa makeup store, meron ba kayong non-comedogenic? Yun yung hindi nakaka-block ng pores para hindi lumala ang pimples mo. And then, sa pag-a-apply naman ng makeup, mas maganda kung natural lang kasi kapag sobrang kapal ng makeup mo, hindi rin ito maganda tingnan and hindi rin ito babagay sa'yo. Kapag sobra namang manipis ang makeup mo, baka naman magmukha kang mamutla-mutla, no? Maganda kung pwede kang mag-highlight ng isang facial feature na talagang maganda para sa'yo. Kunyari, kung yung mata mo, yung laging pinupuri ng mga tao, i-highlight mo yan. Kung pinupuri ka ng mga tao sa labi mo, gandahan mo yung lipstick mo. And usually, ang rule is kung makapal na yung lipstick mo, meaning red na siya or pink na siya, matingkad na, bawasan ang eye makeup. Dapat iisa lang ang focal point ng mukha mo at a single time. Tip number 7, mag-makeup ng tama. And tip number 8, gandahan ang attitude mo. Ang attitude ay mahalaga upang magkaroon ng glow up ang isang tao. Kailangan mo maging positibo at magpakita ng magandang attitude sa araw-araw at importante ang self-confidence. Kasi ang laking factor sa kung ma-attract sa'yo ang ibang tao at kung magagandahan sila sa'yo ay ang ngiti mo at ang self-confidence mo at ang aura mo. Kailangan mong ipakita ang magandang asal sa mga taong nakakasalamuha mo at magpakita ng respeto sa ibang tao. Ang pagpapakita ng magandang attitude ay makakatulong upang magkaroon ng magandang relasyon sa mga tao sa iyong paligid at
magkakaroon ka ng masaya at ng magandang buhay. Kaya tip number 8, no, gandahan ang attitude, have positive outlook on life, and also increase your self-confidence kasi napakalakas ng effect niyan sa iyong dating at sa kagandahan mo. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. If you want to book a one-on-one coaching or consultation with me, the link is in the video description box para mabigyan ko kayo ng payo para sa mga problemang nararanasan nyo. Maraming salamat sa pagnood and hope to see you in future videos of the Paano Ba Tagalog How To channel.